Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karabin natin, kapapasok lang. Nakakakilabot na pasabog ni Franz Castro. Wawasak sa Kongreso, PBBM VP Sara na shock. Yan mga karabin natin na ating alamin. Mula po rito kay Pinas News Insider. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Abay positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdating naman ng mas maraming paumuhunan dito sa ating bansa. Pahayag ito ng Presidente sa isinagawang paglulunsad nitong Philippine Domestic Submarine Cable Network o itong PDSCN na magpapabilis nga ng fiber internet dito sa Pilipinas. Ang pagpapahayag ng positibong pananaw ng punong ehekutibo sa gitna yan ng inaasahang mas marami pang kolaborasyon sa bansang Japan gaya ng inilunsad na naturang proyekto na anyay magkasamang bisyon ng Pilipinas at ng naturang bansa o itong bansang Japan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikatutuwa ng pamahalaan na makikita o makitang tuloy-tuloy itong mas marami pang mga investment na inaasahan nilang magkakatotoo sa hinaharap. Tinawag namang game changer ng Pangulo ang paglulunsad ng naturang proyekto na aniyay magpapaangat naman dito sa standing ng Pilipinas kung pag-uusapan ay internet interconnectivity lalo't ipinupursige ng kanyang administrasyon. Ito namang digital transformation. Kaugnay niya, narito ang naging bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We are excited to see the many investments that will come to fruition in the near future. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, sa iba pang balita, Party List Representative na si Franz Castro, tila nilaglag ang liderato at speaker na walang iba, kundi si Congressman Martin Romualdez na di umano'y isa sa nakikipagpulong para ipatanggal di umano sa kanyang pwesto ang Vice President na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila tunay nga ang kasabihan, walang usok na makikimkim, lalabas at lalabas ang totoo. Hindi man daw diretsahan, ngunit tila pinangalanan. Ito'y ayon sa marami sa ating mga kababayan dahil makikita di umano kung paano nilaglag ng House of Representative member na si Franz Castro ang liderato at speaker na walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez na di umano'y isa sa nakikipagpulong para ipatanggal di umano sa kanyang pwesto si Vice President Sara Duterte. Nahuli nga di umano sa kanyang sariling bibig si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro matapos ang national interview nito kung saan ay diretsahan di umano nitong sinabi na isang political leader at political party leader ang di umano'y nasa likod ng impeachment talk laban kay VP Sara. At tila napagtanto ng marami sa ating mga kababayan na ang dominante ngayon sa Kongreso ay ang political party kung saan pinamumunuan ni Congressman Martin Romualdez at mismo ang News 5 ang naglabas ng pruweba sa pamamagitan ng kanilang Facebook page. Media outlet na One News ang naging pahayag ni Castro patungkol sa mga kongresista at political leader ang nasa likod ng planong impeachment complaint laban di umano kay Vice President Sara Duterte. At bilang isang pruweba, inilabas mismo ng mga source ang kasalukuyan pa ring presidente or political party leader ng Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD, ang speaker na si Martin Romualdez.
Sino pa nga daw ang nasa likod ng impeachment complaint ni VP Sara? Wala na daw ang iba, kundi ang mga nag-aambisyong pumalit sa pinakamataas na pwesto na pinag-aagawa ng mga politiko. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kung gusto nyo kasi, post na si Sara, kaya kayo, panik na kayo ng panik. Pag meron kayo nakikitang masipag magtrabaho, Castro, nabuking tuloy si Martin. Puro politika lang naman ang iniisip, hindi naman nila iniisip ang totoong kailangan ng taong bayan. Kapangyarihan at impluwensya lang naman ang hinahangad ng mga taong ayaw sa kapayapaan. Ayan, nabuking tuloy si Castro. Nilaglag niya ang kanyang amo. Basta't mga pansariling interes ang hinahangad, walang mabuting nangyayari dahil lalabas at lalabas ang katotohanan, kabutihan ng mananaig. Masyadong nagmamadali si Martin sa ambisyon niyang maging presidente. Wala pa naman siyang nagagawa sa bayan. Naging speaker lang. Kala na niya magiging presidente na siya agad. Alam naming taong bayan ang galawan ng mga politikong di mapagkakatiwalaan. Dapat lang suspindi na yan si Franz Castro dahil sa pagsabi niyang patalsikin si VP Sara sa kanyang pwesto. Nagisa sila sa sarili nilang mantika. Nagbumerang sa kanila ang paninira nila kay VP Inday. And go! Alam niyo mga Lods, buti pa si VP So yan, mga karibin natin, nagkakalaglagan na nga, no? Nung una, talagang kamping-kampi silang dalawa, di ba? Si Speaker at itong si Franz Castro. No, itong Makabayan Black. Pero ngayon po, mga karibin natin, talagang nakikita na po natin, no? Kung ano ba talaga ang totoong kulay yan, nitong Makabayan Black, no? At ni Speaker Romualdez. So, yan na nga. Karma. Eto, yung sinasabi niyong parang nag-aaway na sila, karma po yan, karma. Diba? Kinakarma na po itong dalawang ito dahil sa kanilang mga ginagawa dito sa mga Duterte. Tama po yung ating mga kababayan na dapat patalsikin na nga ito silang dalawa dyan para at least, di ba, magkaroon ng katahimikan ang Kongreso. Nako. Inday Sara, no? Hindi siya nangingialam, di ba? At binabypass ang ating presidente. No, kasi sa totoo lang, she is the Vice President of the Philippines, di ba? Pwede siyang sumalungat, pwede siyang mag-overpower, no, sa ating presidente kasi in the first place, second highest position siya, and at the same time, hindi natin maipagkakaila. There's an influence and power. Hello, biglang na yung lights. 'Di ba? So hindi natin maipagkakaila na there's power and influence sa pangalang Duterte. And I salute VP Inday Sara kasi 'di ba? Siya nga hindi nangingialam sa presidente. Siya nga hanggang ngayon sumusuporta at rumirespeto sa presidente natin sa kung ano man ang desisyon ng ating presidente sa bansa natin. Hindi katulad kila Romualdez. Hindi katulad kila First Lady. Di ba na? Grabe kung makapag-sulsul at makapag-manipulate no, sa ating presidente. Kaya tingnan mo, anong nangyayari ngayon, di ba? Tingnan nyo anong nangyayari ngayon. Nagkakanda-gulo-gulo na. Pati Senado, pati Kongreso, di ba? Nag-aaway. And sa totoo lang mga Lods, di ba dati pa naman sinabi ni So yan, mga karibin natin, speaking of manipulation, yan sinasabi ni Mr. Rel Toker, no? Na manipulation. Si First Lady, maybe can manipulate PBBM, di ba? Kasi asawa niya yan eh. Pero ito pong si Speaker Romualdez, ano ang pinanghahawakan? Yan. Ano po ang pinanghahawakan? Anong meron kay Speaker Romualdez na kaya niyang manipulahin, no? I-manipulate si PBBM. Kung ganun man ang gusto nating ipalabas, di ba? Anong meron, di ba? Anong meron sa kaya Speaker Romualdez? So yan po yung hinahanap. No, yun po yung parang
kung sa evolution pa, missing link, di ba? Ano ang meron dyan? May alam ba? May alam ba si Speaker Romualdez na dapat hindi malaman ng taong bayan? Tagtatanong lang po. President BBM na hindi mo na prioridad ang charter change. Tapos, di ba, biglang nag-move ang Kongreso, nagpa-People's Initiative sila, di ba? Nang mood ng pera, nang namigay ng ayuda para sa pirma. Tapos, ayun na, biglang agree na sila sa, like, yung si Romualdez, no? Minumungkahi na niya about charter change, di ba? Parang, tapos ngayon, si President BBM, minumungkahi na niya ang charter change. Di ba? So, sino ba talaga ang nagsusulsul? Kasi para sa akin, mga lords, meron talaga nagsusulsul niyan kay President BBM. Meron yan eh. Fina-frontline na lang nila yung ibang mga kongresista para at least yung ibang mga kongresista lang ang madidiin. Di ba? At least, tingnan mo ngayon, di ba? Si Romualdez plays safe. And whether you like it or not, madadamay at madadamay talaga si President BBM, lalo na sa mga nangyayari right now. So yan mga ka-review, ano pong inyong masasabi about dyan sa sinabi ni Mr. Rel Tucker at saka dito nga, no? Talagang medyo nagkakalaglagan na po si Castro at si Speaker Romualdez. Ha? Ano, karma na ba ito? Dahil nung una kamping-kampi sila na talagang, di ba, siraan, idiin, something na maghanap ng butas dito kay Vice President Sara Duterte. Pero at the end of the day, nanalo pa rin po ang kabutihan. Kasi, di ba, sinabi na nga po ng COA, sa sarili po nilang investigasyon, na walang anomalya yung 125 million na CIF ni BP Sara. So, napahiya po yung dalawa. Yan mga ka-review, ano po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kabayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.